Magandang araw mga kapwa ko sa Nosenyo. Tayo ay magbalik tanaw sa mga paksa't usaping tinalakay sa ika-25 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas noong nakaraang Miyerkules, Enero 28, 2026. Bagong pagsisimula ng pagtalakay sa mga paksang nakapaloob sa ilalim ng Order and Calendar of Business para sa ika-25 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan, iniling ng pangalawang punong bayan Kagalang-Galang Valentino or Patron ang pag-relinquish sa kanyang tungkulin bilang presiding officer at magtalaga ang kapulungan ng isang mambabatas na gaganap bilang temporary presiding officer ng nasabing bilang ng sesyon. Ito ay sa kadahilan ng may kailangan siyang daluhang pagpupulong sa kanyang tanggapan. Bilang tugon, iminungkahi ni Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing si board member Kagalang-Galang Kathleen C. Briones Kekep na gampanan ng tungkulin na agad namang sinuportahan ng buong kasapi nito at pinagtibay ng nagsisilbing ama ng samahan. Sa pagsisimula ng talakayan, iminungkahi ni Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing ang pagbibigay ng nararapat na aksyon hinggil sa pag-aproba ng Proposed Memorandum of Agreement o MOA para sa internship program o on-the-job training sa pagitan ng local government unit ng San Jose, Batangas at ng Batangas State University, Lipa. Ang nasabing mungkahi ay agad na sinuportahan ng mga kasapi ng kapulungan at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon. Layunin ng MOA ito na magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makapagsanay at makakuha ng praktikal na kaalaman at karanasan sa aktwal na operasyon ng lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa kanilang napiling propesyon at bilang ambag sa pagpapaunlad ng serbisyong pampubliko. Nagpahayag si Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing ng kanyang privilege speech kaugnay na nag-viral na video sa isang Facebook Live na kinasasangkutan ng isang truck driver na nahuling lumalabag sa ipinatutupad na truck ban sa bayan ng San Jose, Batangas. Inilahad ni Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing ang kanyang mga paglilinaw hinggil sa kung sapat ba mga paabiso at patalastas upang ipaalam sa mga drivers, partikular ang mga drivers na nagmumula sa ibang bayan na may umiiral na truck ban sa ating munisipalidad. Binigyang diin din niya na batay sa naging pag-uusap nila ng municipal engineer ay hindi umano sapat ang mga karatulang nakalagay sa mga pasukan ng bayan. Dahil dito, iminungkahi ni Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing na imbitahan sa susunod na sesyon ng Sangguniang Bayan ang municipal engineer upang magbigay ng paliwanag at tugon hinggil sa kung sapat at angkop ang mga paabiso ukol sa mga ganitong uri ng usapin sa mga mamamayan sa loob at labas ng ating bayan. Pangalawa, ipinahayag ni Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing ang kanyang pagnanais na magkaroon ng malinaw na kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa umiiral na patakaran ukol sa nasabing issue matapos mapansin sa nag-viral na video na ang mga traffic enforcers na nagsagawa ng apprehension noong araw na iyon ay hindi naka-uniforme. Ipinaliwanag ng nasabing mambabatas na maaaring ang mga naturang traffic enforcers ay mga job order personnel kung saan bilang mga job order ay walang nakalaang pondo para sa kanilang uniforme. Gayunpaman, binigyang din niya na ang pagiging job order personnel ay hindi sapat na dahilan upang pahintulutan ng hindi pagsusuot ng itinakdang uniforme habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Pangatlo, naglahad din ng katanungan si Kagalang-Galang Jose Nerce Magbing hinggil sa wastong patakaran sa panguhuli ng mga lumalabag sa umiiral na kautusan o ordinansa matapos mapansin sa nag-viral na video na ang nahuling truck driver ay malayo sa truck na kanyang minamaneho nang isagawa ang apprehension. Kaugnay nito, ipinahayag din niya ang karagdagang katanungan kung may sapat na kaalaman ng mga traffic enforcers hinggil sa pagbabawal o limitasyon sa nasabing uri ng aksyon. Panghuli, napansin din ang lisensya ng nahuling truck driver ay kinuha at inilayo ng mga nanghuling traffic enforcers. Dahil dito, iminungkahi din ng nasabing mambabatas na imbitahan ng Traffic Management Section upang magbigay ng paglilinaw hinggil sa umiiral na batas at wastong pamamaraan sa panghuhuli. Pangalawang nagpahayag ng talumpati ay si Kagalang-Galang Benito P. Atienza kung saan kanyang idinulog ang mga suliraning may kaugnayan sa kalikasan, kapaligiran at kaligtasang pampubliko. Una, binanggit niya ang suliranin sa naipong tubig sa kalsada ng Barangay Taysan, partikular sa harap ng Robles Building at iminungkahing lagyan ito ng aspalto upang maiwasan ang patuloy na pag-iipon ng tubig.
Pangalawa, tinalakay niya ang mabahong amoy mula sa imburnal sa lugar na malapit sa Save More at naglahad ng katanungan kung ito ba ay binubuksan para sa inspeksyon lalo na tuwing tag-ulan. Binanggit din ang hindi maayos na paglilinis ng mga manininda sa nasabing lugar. Kaugnay nito, minungkahi ng nasabing mambabatas bilang tagapangulo ng Committee on Health, Sanitation, Social Welfare and Community Development na imbitahan ng mga kinauukulang individual upang mapag-usapan ng issue. Pangatlo, binigyang diin ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang suliranin sa nagkalat na mga resibo sa harap ng RCBC at binanggit na bagamat may umiiral ng mga kautusan kaugnay ng wastong pagtatapon ng basura ay may kakulangan pa rin sa implementasyon. Minungkahi niya ang paglalagay ng mga basurahan sa nasabing lugar at ang pagsasagawa ng recycling process na katulad ng ipinatutupad sa lungsod ng Pasig. Panghuli, minungkahi niya ang agarang pag-aalis ng mga poster at karatulang nakakabit sa mga puno at poste, kabilang ang mga poster mula sa isinagawang Egg Festival na nananatili pa rin sa mga pampublikong lugar. Minungkahi rin niya na ang mga ito ay ma-recycle kung kinakailangan at binigyang diin ang pagpapataw ng kaukulang multa sa mga commercial establishments na nagkakabit ng mga karatula ng walang pahintulot. Bilang tugon, minabuti ng Temporary Presiding Officer at Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep na i-refer ang mga paksang nabanggit sa talumpati ni Kagalang-galang Benito P. Atienza sa Committee on Peace and Order and Public Safety, katuwang Committee on Health, Sanitation, Social Welfare and Community Development. Pangatlong nagpahayag ng kanyang talumpati ay si Kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal, kaugnay na naging talakayan ng Sangguniang Bayan sa inisyatibo ni na Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep at Kagalang-galang Benito P. Atienza kasama ang naimbitahang Municipal General Services Officer sa nagdaang sesyon hinggil sa procurement ng mga gamot. Ipinaliwanag ng nasabing mambabatas ng ibang bayan tulad ng munisipalidad ng Alitagtag ay nakapagbibigay ng mga kinakailangang gamot dahilan upang ang ilang mga mamamayan mula sa kanilang barangay ay dumayo roon partikular para sa anti-rabies vaccination. Kaugnay nito, kanyang hiniling sa tanggapan ng Municipal General Services Officer na magsumite ng opisyal na talaan ng mga gamot kabilang ang mga bakuna na may suliranin sa procurement bilang bahagi ng isinasagawang pagdinig in aid of legislation. Dagdag pa niya, ang mga impormasyon at datos na makakalap mula sa nasabing tanggapan ay isusumite at idudulog kay na Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep at Board of Director Kagalang-galang Joseph Patrick G. Zara bilang batayan sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bayan o mambabatas na may sapat na supply ng mga naturang gamot na kasalukuyang wala sa bayan ng San Jose. Kinilala naman ng Temporary Presiding Officer at Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep ang usaping ipinahayag ni Kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal at binigyang diin na sa sandaling makuha ang kaukulang datos, maaaring matulungan ng Executive Department sa paghahanap ng supplier sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa ibang bayan tulad ng munisipalidad ng Alitagtag. Kaugnay nito, ipinaabot niya sa Secretariat na makipag-ugnayan sa Municipal General Services Officer upang maiparating ang nasabing kahilingan. Dagdag pa rito, nagbigay ng mensahe si Kagalang-galang Jose Nersa Magbing kaugnay ng nasabing usapin upang bigyang diin na ang Sangguniang Bayan ay hindi nagkulang sa pagtalakay at pagpapatibay ng sapat na pondo para sa tanggapan ng kalusugan upang may sakatuparan ang nasabing hakbangin. Kaugnay na naging talumpati ni Kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal, ipinahayag din ni Kagalang-galang Benito P. Atienza na ang Municipal Health Center ay nangangailangan ng pagsasakatuparan ng aplikasyon sa PhilHealth at Yakap Center na kinakailangan para sa operasyon nito. Gayun din, ang nasabing usapin ay naiparating na sa Provincial Health Office bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na matugunan ng mga kinakailangang regulasyon at pamantayan para sa maayos at ligtas na pagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan. Dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng mga paksang kabilang sa committee reports. Unang nagulat ay ang Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Barangay Affairs hinggil sa Barangay Supplemental Budget for Fiscal Year 2025 ng Barangays Bagong Pook, Banay-Banay First,
Kalansayan, Don Luis, Lapu-Lapu First, Lapu-Lapu Second, Lumil, Mohon Tampoy, Natunuan, Palangka, Pinagtong Ulan, Poblasyon Barangay 4, at Taysan. Ang nasabing pagtalakay ay naglalayong matiyak ang paglalaan ng kaukulang pondo para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyekto at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa mga nabanggit na barangay. Matapos ang masusing pagsusuri, ito ay nagkaroon ng paborableng pasya at opisyal na pinagtibay ng kapulungan sa itinakdang araw ng sesyon. Pangalawang paksa naman ay hinggil sa isang Memorandum of Agreement o MOA between the Local Government Unit of San Jose, Batangas and the Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 4A Calabarzon in relation to the implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino program na iniulat naman ng Committee on Health, Sanitation, Social Welfare and Community Development. Minabuti ng kapulungan na aprubahan at bigyan ng paborableng pasya ang nasabing MOA alinsunod sa mga tuntunin at kondisyong nakasaad dito at sa umiiral na mga batas, alituntunin at regulasyon na may mga sumusunod na kondisyon. Una, ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ay inaatasang magsumite ng updated na listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, kabilang ang set classification, haba ng pananatili sa programa at kasalukuyang assessment status. Pangalawa, ang MSWDO ay kailangang magsumite ng bi-monthly na ulat sa komite hinggil sa mga update ng implementasyon ng programa at kalagayan ng mga benepisyaryo. Panghuli, ang nasabing komite ay isasama sa mga quarterly meeting ng Municipal Advisory Committee o MAC o MAC bilang bahagi ng transparency at monitoring ng implementasyon ng programa. Matapos maibahagi ang naging rekomendasyon ng naatasang komite, ito ay agad na pinagtibay ng Sangguniang Bayan sa itinakdang bilang ng sesyon. Isang proposed Memorandum of Understanding who will conduct Field Instruction 2 program between the Local Government Unit of San Jose, Batangas and St. Bridget College naman ang iniulat ng Committee on Education and Culture. Batay sa naging pag-aaral at masusing pagsusuri ng naatasang komite, minabuti ng kapulungan na bigyan ng paborableng pasyang nasabing panukala sa layuning magtatag ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Local Government Unit ng San Jose, Batangas at St. Bridget College para sa implementasyon ng Field Instruction 2 program. Ang kasunduang ito ay naglalayong magbigay ng aktwal na pagsasanay at karanasan sa mga mag-aaral, mapalakas ang ugnay ng akademya at lokal na pamahalaan at makatulong sa paghahatid ng serbisyong panlipunan at pagpapaunlad ng mga programa at proyekto ng pamahalaang lokal alinsunod sa umiiral na mga batas, alituntunin at regulasyon. Panghuling pag-uulat ay ginampanan ng Committee on Games and Amusement hinggil sa isang draft resolution number 020 entitled A Resolution Directing the Operator of the EC Sports Complex, Cockpit Arena in Barangay Aguila, San Jose, Batangas to cease and desist from conducting special cockfighting activities, specifically special cockfights, derbies, and pintakasi unless and until full compliance with all statutory and local requirements are established and the required authorization is granted by the Sangguniang Bayan subject to applicable laws, rules, and regulations without prejudice to further investigation which may result in suspension, cancellation, or revocation of franchise. Ayon sa resulta na naging pagpupulong ng naatasang komite sa pagtalakay ng nasabing paksa, inirekomenda nito na ang nasabing kapasyahan ay ipagpaliban nang hindi naapektuhan ng karapatan para sa muling pagsusuri at pinal na deliberasyon ng Sangguniang Bayan batay sa ganap na pagsunod ng EC Sports Complex Cockpit Arena sa lahat ng kaukulang batas at lokal na regulasyon. Gayun din, ang EC Sports Complex Cockpit Arena ay obligadong magsumite muli ng kahilingan para sa paghingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng mga espesyal na sabong na susuriin muli para sa beripikasyon ng pagsunod at sa ilalim ng anumang naaayong kondisyon na ipapataw ng naturang samahan. Dagdag pa rito, ang EC Sports Complex Cockpit Arena ay nire-require na magsumite ng mga sumusunod. Una,
Una, written explanation ukol sa mga natukoy na findings ng komite. Pangalawa, affidavit of undertaking na nagsasaad ng EC Sports Complex Cockpit Arena ay hindi nakikilahok sa anumang online betting activities. Pangatlo, listahan o breakdown ng lahat ng obligasyon na naisaayos sa lokal na pamahalaan. At panghuli, pagpepresenta ng valid ID ng mga menor de edad na pumapasok sa arena o nasa loob ng nasabing premises para sa beripikasyon. Inabisuhan din ng komite ang operator ng Cockpit Arena na sila ay binibigyan ng 15 araw mula sa pagtanggap ng abiso upang magsumite ng lahat ng hinihinging dokumento para sa pag-aaral at masusing pagsusuri ng sangguniang bayan. Matapos ang pag-uulat, iminungkahi ang pag-adopt ng committee report ng nasabing komite. Layunin nito na matiyak ang ganap na pagsunod ng mga operator ng Cockpit Arena sa mga umiiral na batas, lokal na kautusan at mga regulasyon, mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maprotektahan ang kapakanan ng pamayanan nang hindi isinasantabi ang pagsasagawa ng karagdagang investigasyon kung kinakailangan. Bilang bahagi na naging anunsyo ng naturang kapulungan, nagpahayag ng katanungan si Kagalang-galang Jose Neris Magbing hinggil sa itinakdang araw ng pagsasagawa ng public hearing ng samahan. Ito ay binigyan ng kasagutan ni Ginoong Allen E. Hidalgo, Secretary to the Sanggunian, na ang pagpupulong ay nakatakdang ganapin sa 11 ng Pebrero taong kasalukuyan sa New Archives Building. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Kagalang-galang Joseph Patrick G. Zara sa ngalan ng lokal na pamahalaan at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan kay Ginang Marisan Mendoza mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Section bilang pagkilala sa matagumpay nitong pagpasa sa Civil Service Commission o CSC examination. Ang bawat kasapi ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino or Patron, ay gumaganap sa kanilang tungkulin na maghatid ng serbisyo para sa kapakanan at kapakinabangan ng bawat San Joseño. Ang kanilang pagkakaisa, dedikasyon at hindi matatawarang pagsusumikap ay patunay ng kanilang pagmamalasakit at pagtupad sa sinumpaang tungkuling maglingkod ng nararapat para sa bayan. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat San Joseño!